Hello, hello, Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin na weekly reading for September 22 hanggang September 28. So Aquarius, kunin nyo lang po yung mga karasanit kayo ha, and leave the rest. Yung po iba impormasyon na para sa ibang Aquarius yan, okay? Use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo today. Thank you again, Aquarius, for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Aquarius. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you again po for not skipping the ads. So, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September 22 hanggang 28? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Justice card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Knight of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Queen of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Wands. Beautiful. In the area of your near future, you have the Hanged Man. Lovely. In the area of your challenge for the week, meron kang Two of Swords. In the area of your future fortune, you have the Knight of Wands. Wow! Two knights are here. It's all about movement. In the area of your divine messages, you have the Three of Wands. Wow! 2 to 3. Wow, napakaganda nito. From planning to taking action, from having something na darating na, napakaganda. At ang outcome mo here, eto yan, mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan, Aquarius, at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Knight of Cups. Wow, halos kompletuhin mo dito yung mga knights. Knight of Pentacles, Knight of Wands, and Knight of Cups. Ang kulang na lang is a Knight of Cups. Knight of ano ba kulang? Swords ang kulang sa iyo. So, it's all about movement talaga o pagkilos. With the Knight of Cups here, sabi ng spirits mo, may darating sa iyong mga offer o bagong mga pagkakakitaan o bagong paraan sa mga view, may bagong new stream of income, baka meron kang bagong outlet para magkaroon ng malaking kaperahan this time. So magsisimula yan ngayong linggong ito. Nakita ko kasi because parang new chapter ito sa buhay mo. Especially para may darating talagang bago eh. Because araw is entering the Libra sign on September 22. Ano ibig sabihin yan para sa inyo, Aquarius? Ito yung mga moment na magiging adventurous ka. At magkakaroon ka ng bagong simula, whether getting this new job, new opportunity, new sideline, balak mo magluto sa karinderya, balak mo magsimula ng online selling, meron kang sisimulan na magpapa-kick off na excitement mo. Na parang, ay, subukan natin yan, parang pwede ako dyan. So, you're thinking of what you can offer in order for you to gain more. Okay? Pwedeng may mag-offer sa'yo ng bagong trabaho, ikaw naman anong kaya mo ilaan para yung bagay na yan ay magkaroon ng magandang outcome in your life. Okay? With the Knight of Cups, nakita ko rito na buksan mo daw ang isip mo sa mga bagong bagay. Okay? Marami kang gagawin, marami kang gustong gawin, marami kang gustong buuin, marami kang gustong simulan. Pero panahon na talaga para magbukas ka rin ng iyong sarili para sa iba. Especially po, ganoon din pagdating sa iyong love life. Okay? Ayon sa planetary alignment, this is the best time for you para sa mga single dyan, Aquarius, to open your heart for a new one, a new love. No? Ito yung time for love talaga. For single ones out there. And ito yung best time for you to really find relationships na, ay, nandyan lang pala. Nasa tabi ko lang pala. Kilala ko lang pala yung tao na pwede magpaibig sa akin. Parang ngayon bigla-bigla kang nagbukas ng puso mo na parang ay, may naramdaman din pala ako sa kanya. So, medyo may moment ka of offering yourself, of offering your heart at ganoon din siya. So, sa mga single dyan, makakaasa kayo, ito na yung simula na pagbabago pagdating sa inyong love life. Para sa iba naman dyan, Aquarius na may love life na, panahon na daw para i-address mo yung mga issues. Parang ito, in-offer mo yung puso mo, in-offer mo yung heart mo na pag-usapan na natin, maging honest tayo sa isa't isa, maging matapang tayo sa isa't isa, nasagutin, harapin yung mga issues natin sa relationship para once and for all maging okay na. Parang ganyan. So, pareho nyong iti-turn yung chapter ng libro ninyo para simula ulit, bagong bihis ulit, bagong simula ulit, kalimutan na yung past. Okay? Napakaganda yan for all of you. Sa mga single, sa mga may relasyon, sa mga gusto ng trabaho, sa mga gustong maghanap ng pagkakakitaan, malaki ang chance mo makakuha niyan. Ang importante, kaya mo ring i-offer ang sarili mo para makuha yung mga yan. So parang mirroring mo ito. Kung anong kaya mo ibigay, yun din ang babalik, kumbaga. At the center, you have Justice card number 11. Baka po birthday nyo ang 11, special number, edad, anak, or address, no? Maaring this is a confirmation that this message is for you. Justice card's all about you making the right move.
Okay? Lalong-lalo na po pagdating sa inyong kaperahan. Nakita ko na after eclipse, no? Itong eclipse no September 7, so lunar eclipse 'yon in the sign of Pisces, and we had solar eclipse in September 21 in the sign of Virgo. Yung mga eclipse na yan, nagbigay sa iyo yan ng kalinawan. Okay? Nagkaroon ka dyan ng financial appreciation and also financial evaluation. Para iniisip mo, saan ba ako nagkukulang sa gasto? Saan ba ako mali ng bigay? Ano ba dapat kong paglaanan ng pera? Binibisita mo na yung mga budget mo, yung kita mo, tinatapat mo doon sa mga gastusin, tapos chinecheck mo kung ano ba yung swak at ano dapat baguhin. Kasi ito talaga yung dinadala sa ating lahat ng eclipse. Hindi lang ikaw, Aquarius, ang apektado niyan. Lahat ng sign, no? After eclipse, meron ka talagang clarity. But for you, ang clarity mo ay nag-uugat sa yung pera. Pagkalinaw. At magkakaroon ka ng, mag-expect ka this time ng powerful move mula sa'yo. Kasi yung mga mindful mong financial plans, mag-pay off yan. Halimbawa ngayon, inisip mo, gusto ko nang mag-ipon, magtatabi ako ng 10% sa sweldo ko, tatabi ko yun, never ko gagalawin yun. Mahigip mo yan, mag-pay off yan in the near future. Kaya kung ano man yung itatanim mo ngayon, aanihin mo yan. Because it's all about Justice card, harvesting good outcome from something that you do. So, para talaga tong cause and effect, no? So, parang kung ano yung action, reaction. So, kung anong gagawin mo, babalik din yan sa'yo. Kaya ngayon pa lang, pagdating sa pera, dapat masidop ka na, matalino ka na, maalam ka na. Ito pong espada na ito, bumase ka daw sa katotohanan. Always base things via truth. Okay? Huwag ka mag-jump into conclusion, huwag ka lang basta-basta makikinig ka sa sabihin ng ibang tao. Kailangan ikaw mismo nagsasaliksik ka, nag-research ka, inaalam mo yung totoo bago ka gumalaw. Kasi baka mamaya, yung ibang tao niloloko ka lang, pinapasakay ka lang, inuuto ka lang. So, importante huwag kang papauto. Alamin mo katotohanan para mabalanse mo yung mga bagay-bagay at alam mo yung gagawin mo forward. Okay? Lumalakas po ang ulan. Hopefully po yung naririnig mo pa ako. Pero tuloy natin to. Blessing and blessing. The Justice cards being clarified by the 10 of Wands. Yes, marami ka mga obligasyon. Marami ka mga bagay na parang, kaya ko pa ba? Gagawin ko pa ba to? Akin pa ba to? Itutuloy ko pa ba? So itong pagkatapos sa eclipse, starting for September 22, lilinaw na sa'yo yung mga bagay na gusto mo at lilinaw na sa'yo yung mga bagay na ayaw mo. At ito yung mag-uugat dun sa mga mabibigat. Kaya nga sabi ko rin kanina parang panahon na para buhisiin eh. Kasi sabi ng planetary alignment mo, you need to prioritize your health. Kasi sobrang busy mo. Tingnan mo to, with a 10 of Wands. Kahit hirap ka na, pinapasan mo pa din. Nakita ko rito na may mga paraan ka para pagaanin, no? Kaya importante na alamin mo yung katotohanan para gumaan yung mga daladala mo. Baka mamaya sa trabaho, lahat na lang ng trabaho ay iyo, pero na-realize mo, teka, ang katotohanan, yung mga trabaho ko, trabaho din nila. So bakit ako lang gumagawa? So pinapagaan mo yung buhay mo. So make sure na hanapin mo yung mga lighter ways to make you feel good, to make your job better, and to make your life even better. Okay? In the area of what you want, you have the Knight of Pentacles. Meron kang plano, meron ka na naiisip. Some of you parang merong intuition about something, no? Pinapayuhan ka ng yung spirit guides to really follow your gut instinct, okay? If you feel na meron kang unexpected pull towards new experiences, trust your gut. Okay? Kailangan mo tong kasi parang sa universe binibigyan ka ng pagkakataon, no? Gina-guide ka niya para magkaroon ka ng bagong simula. So, para iwanan na yung comfort zone mo. Kaya nakita ko talaga kanina, it's all about movement. Tatlong tatlong Knights ang nandito. Knights of Pentacles, Knight of Cups, and a Knight of Wands. Sinasabihan ka na, huy, andar tayo. Meron kang gustong i-offer, meron kang gustong kunin, meron kang gustong paglaanan ng serbisyo mo, pero parang eto sabi dito, gagawin ko ba? Gusto ko ba? Parang di ako sure. Pero your intuition are telling you, yes, gawin natin, simulan natin. Parang pwede to, parang kaya natin to. Why not? So, listen to your intuition kung meron kang parang invisible push na gawin ng isang bagay. Because that is your universe protecting you and guiding you towards a fresh start. At paalis ka na sa comfort zone mo, okay? Knight of Pentacles being clarified by the 10 of Swords. Wow, 10-10 is here. 10 is all about ending. Talaga nagpaplano ka to end the tough cycle in your life. Siguro marami kang utang, marami kang mga binabayaran, marami kang obligasyon, o kaya nalugi ka sa negosyo, natanggal ka sa trabaho, maraming bigat.
Pag po nandito ang dalawang 10, 10 of Wands and 10 of Swords, ibig sabihin, garantiya Aquarius, palagpas ka na sa hirap ng buhay mo. Kung naman tong struggle mo na dinanas sa mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, gagaan na yan. At hindi ka na ganoon mahihirapan. With a 10 of Swords, rurok na to ha, rurok ka to ng pain. Kaya anong dapat gawin? Lumaban. Anong dapat gawin pag lumalaban? Plano. Hindi pwedeng tatakbo ka lang dyan na wala kang bala pag sundalo ka, di ba? So, kailangan armado ka ng mga bagay para kung ano yung bago mong gagawin, successful. So, ngayon talaga, new beginning ito. Pag nakikita ko ang 10 of Swords, sinasabi rito na parang blessing in disguise. Kung ano man yung natapos o na-delay o nakadulog puso sa'yo sa past, sabi ni God, hindi yun para sa'yo. Kaya ka nasaktan agad doon kasi ayaw kanyang masaktan pa in the long run. Kaya ngayon, kung dapang-dapa ka na dyan at parang finifeel mo pa rin yung pain na nanggaling doon, time na para sa'yo bumangon at i-execute itong bago mong plano. Kasi hanggat hindi ka gumagalaw, hanggat hindi mo tinutupad itong mga plano na ito at hindi ka umaabante, mananatili ka dito. So make sure na ibangon mo ang sarili mo sa kumunoy at i-execute yung mga plano mo para magbago na ang buhay mo. Ang kailangan mo ay confidence. Especially po pagdating sa iyong career. Okay? Because Queen of Wands all about confidence, trust in oneself, thinking positive, mahal mo ang sarili mo, may tiwala ka sa sarili mo, wala kang kiber, kung anong sasabihin ng ibang tao, kung anong gusto mo, gagawin mo, at kung mapahiya ka man, okay lang, kung ma-reject ka man, okay lang. Kahit anong sabihin pa o pulaan ka man ng ibang tao, tuksuhin ka man, wala kang pakialam. Yun ang kailangan mo this time, is to drown out the noise and cover your ears at isipin mo lang yung sarili mong growth. Especially po pagdating sa inyong career, ang planet Mars will enter Scorpio in your 10th house of career. It will mark a period of drive and opportunity for advancement. So meron kang talagang drive, especially here, dalawang beses lumabas eh. You have a 2 of Wands and the 3 of Wands. Yung plano mo, magpapa-expand sa'yo. Handa ka nang kumawala sa comfort zone mo at yung comfort zone na yan, aalisan mo, yun ang magdadala sa'yo ng mga bagong kaganapan. Yung bagong kaganapan na yan ang mag-aangat sa buhay mo. So, ito talaga, changing your life for the better. At kailangan mo, in the area of what you need, tapang, confidence. Because momentum is working this time. No, kung tatapangan mo lang at lalakasan mo lang loob mo, dire-diretso na yan. So, wag mo sayangin ang pagkakataon kung meron kang career advancement, opportunity, o may drive ka na lumipat doon, kunin to, may plano kang ganyan, gawin mo because that is your spirit guides pushing you on that direction. Okay? Ngayon nakikita ko rito na, laksan mo lang loob mo. Huwag ka nang matakot, huwag ka nang mag-alinlangan pa at huwag ka nang makinig pa sa ibang tao. It's your life, your rules, kumbaga. So, be happy. Dapat palabasin mo yung charm mo, yung power mo, yung ganda mo, yung galing mo because you're charming enough para mapa-oo silang lahat. So ngayon, kung believe ka sa sarili mo, makikita nila yan eh. Kung believe ka sa sarili mo, ramdam nila yan eh. So kung wala kang kumpiyansa, mararamdaman din nila yan. So paano mo sila mapapa-oo? Kung ito man ay interview, negotiation, agreement, sa pamilya, no? Kung meron kang balak gawin, kayang-kaya mo yan. Queen of Wands is being clarified by the 2 of Cups. Yes, it's all about negotiation, partners, no? Nakita ko talaga dito, napaka-charming mo. Darating talaga, nakikita ko, darating talaga yung love life na pwede mong pag-offeran ng pag-ibig at siya din, ganoon sa'yo. Para sa mga single yan ha, nakita ko talaga good communication skills, swak na swak kayo. Parang may na-realize ka bigla ngayong after eclipse. Parang, ay, bet ko pala siya. Ay, pwede pala kami. Ay, okay naman pala siya. So, bibigyan mo ng chance yung isang tao sa buhay mo at tatapangan mo yung sarili mo na i-accept siya. Nagiging confident ka sa i-offer niya at sa naramdaman mo sa kanya. Sa iba naman dyan, sa ibang lovers dyan na may karelasyon na, kailangan talaga ng good communication. Dalawa nag-uusap sila. So, kailangan daw i-address na yung issue, maging honest, maging tapat, maging matapang, at be confident in your i-raise na mga bagay-bagay. Kung mahal mo yan, kakausapin mo yan. Kung mahal mo yan, iintindihin mo yan. At kung mahal mo yan, hindi mo yung susukuan. Okay? For others naman dyan na hindi love life ang issue today, sinasabi rito na kung ano man yung negotiation mo, kontrata or agreement na nilalakad today o interview, kailangan talaga ng charm mo. Yung charm mo magdadala sa'yo. So, kailangan confident, feeling alam lahat. Alam mo yun, yung parang play genius, play nice, play smart. Mga gamit mong alas yan para mapa-oo mga tao sa paligid mo. In the area of what's affecting your current energy, you have the 2 of Wands. 2 of Wands, nag-iisip ka na talagang kumawala sa comfort zone mo. Because that is your intuition pushing you na gawin yan. Siguro ngayon naisip mo,
bakit ganito yung buhay ko? Parang hindi na ako masaya. Bakit ganito yung trabaho ko? Parang wala nang saysay, wala nang energy, wala nang buhay. Gusto ko nang kumawala sa paikot-ikot-ikot na ginagalawan ko. Gusto ko nang hilahin ang sarili ko at ilipat sa ibang lugar, ilipat sa ibang industriya, ilipat sa ibang bansa para guminhawa kami. Because yung katawan mo uhaw na uhaw for growth. Pati kaluluwa mo, pati isip mo. Even your future self ay kinakausap ka today telling you, huy, Aquarius, ayusin na yan, mag-move ka na. Wala ka ng improvement sa ginagalawan mo, kailangan nating kumawala. Nakikita ko talaga gusto mong mag-travel, gusto mong umalis, gusto mong lumipat o transfer. And with a Justice card, hinahanda mo lahat. Either you're preparing papers, documents, yung legalities bago ka umalis, pinaplansya mo lahat bago ka makalipat, o kaya sa inyo, iniisip mo ano ba yung legit. Baka mamaya lilipat ka sa ibang bansa, iniisip mo legit ba yung agency, legit ba yung trabaho, totoo ba, kumpirmado ba, pinag-iisipan mo pa. At maganda yon. Magandang quality yan, pinag-iisipan mo. Hindi ka basta sumusugod porque malino na sa isip, porque gusto mo na, hindi sapat yung tapang na mag-try ng bago. Kailangan maingat, kailangan matalino. Bumase ka sa katotohanan para hindi ka lalong mabigatan. Sabi ng spirit guides mo na the documents should be true. The documents should be fact-checked. Kailangan daw double check mo lahat ng documents. Kung may documents ka ngayon, yung papers, yung pinangako sa'yo, yung mga offer sa'yo, especially may offer ka dito, sabi ng spirits mo, kailangan alamin mo kung legit yan. Huwag kang papahulog sa mga nega-nega o mga bagay na sa huli ikaw magsisisi. Make sure na ikaw, confident, yes, mag-uusap, yes, but also matalino. Clear mind, alamin ang katotohanan, kumapit ka sa totoo. Kung ito may tungkol sa lupa, tungkol sa trabaho, tungkol sa job offer, maraming mga government agency na pwede mo lapitan para kumpirmahin kung totoo yan. Okay? Huwag kang papalin lang. Okay? Two of Wands, you have the Star card. Wow! Takpan ko lang si ate girl, medyo revealing siya. Star card's all about you having hope again. Parang lumalakas yung kumpiyansa mo, yung tapang mo na parang, sige, try natin, subukan natin, baka ito yung magtupad ng pangarap ko, baka ito yung magtulay sa akin sa katuparan para makabili ako ng bahay, mapag-college ko yung anak ko, o kaya makabili na kami ng property, o kaya totally babayaran na lahat ng utang para hindi na kami balikan ni Bombay o balikan ng mga maniningil, pagod na siguro yung nanay mo o ikaw na magtago, nakita ko talaga dito na meron ka ng concrete na ginagawa sa kapagtupad ng pangarap na yan. Ang kailangan lang talaga hakbang in your part, okay? In the area of your near future, you have the Hangman. Hangman is all about your clarity of the situation. Nakita ko rito, sabi ng spirits mo na sometimes you don't need to think things through na para bagang lahat na lang ng mali iniisip mo. Yun ang nakita ko ha. Sa future to ha, hindi involved tong dito. Sa future itong aspect na to. Pero ngayon sa buhay mo ngayon Aquarius, alamin mo talaga ang totoo. Mas malalim, mas maganda. Para kung ano man yung papasukin mo, legit at maayos, hindi ka maloko, okay? Pero dito, sa Hanged Man in the near future, nakita ko na you will be able to surrender things. Parang okay ka na, relax ka na, hindi ka na ganun katulad dati na parang alalang-alala o pangambang-pangamba o puro duda, puro skepticism. Ngayon napakalawak na naisip mo. Either because natuto ka sa life or sobra ka na eksperyensyado na parang ang dami mo nang natutunan, ang dami mo nang pinagdaanan, madali na sa'yo ang isipin yung mga bagay-bagay. Especially po, this time around, in your new chapter, pagpasok ni Sun sa sign ni Libra on September 22, ito na yung pagkakataon mo ng maging adventurous ka and have a big picture mindset. No? Para lalawakan mong isip mo, lalawakan mo ang mundo mo, lalawakan mo yung pwede mong gawin. And dahil doon, pagdating ng near future mo, nakikita kita na matalinghaga ka na, wais ka na hindi na limitado yung kaya mong gawin, hindi na limitado yung kaya mong puntahan. Nakikita ko na binasag mo na yung barrier mo, binasag mo na yung kadena mo, binasag mo na yung shell mo, at ready ka na to conquer and be the best version of yourself. Kasi maliwanag na sa iyo eh. Kaya ko to, magagawa ko to, makapunta ko doon, hindi yan pwede sa akin, ayoko niyan. Very, very clear na sa iyo lahat-lahat. At walang makakatalo sa isang taong alam niya ang gusto niya. At walang makakatalo sa isang taong alam niya yung mga katotohanan sa buhay niya. So, ganun ka na ngayon. Napakatatag mo, you're the smart, kind, and very wise person in the near future. At yung mga bagay na may delay, naintindihan mo na, halimbawa, may delay dito, may aberya dito, tumagal dyan, okay lang sa'yo, parang, sige, mo na. Darating din yan. O kaya, aandar din yan. So, hindi ka na ganun ka, alam mo yung uhaw na uhaw o pagod na pagod sa mga bagay-bagay. Yung parang super desperate. Hindi ka na ganun eh. In the near future, you just relax and let it flow, let it go. Kasi sabi mo, okay lang yan, aandar din yan. Kung akin yan. Parang meron ka ng silent confidence within you that you accept what you get and you accept what's happening.
No? The Hangman's being clarified by the Ace of Wands. Wow. Nakita ko talaga bagong buhay ka na. Bagong buhay, bagong pananaw, bagong outlook, hindi ka na katulad dati. Kung may mga bagay kang iniisip, nilalawakan mo. Kung meron kang napapansin, binubusisi mo muna, hindi ka agad naguhusga, hindi ka agad nag-jump into conclusion, talagang wais ka na. At natuto ka na from the past. Halimbawa, may away sa kumpanya, may away sa trabaho, ikaw, hindi ka kaagad sasali sa usapan, hindi ka agad sasawsaw sa issue, nag-iisip ka muna, sabi mo, ay, worth it ba yan? Let it go, let it go. Kaya yung mga bagay na pinapatubo mo, hindi naaapektuhan. Ganon din sa love life. Maano ka na, tawag ito, eksperyensyado ka na at saka matured ka na when it comes to your thinking, when it comes to your action. Kung may away o gulo, kayang-kaya mong maglagay muna ng gap para makahinga, para yung pinapatubo nyo, pinapatibay nyo sa relasyon nyo ay hindi maapektuhan. So, whatever you're trying to build in the near future Aquarius, medyo bahay ba to, o kesyo bahay ba to, o negosyo, o pangarap, tutubo yan kasi naliwanagan ka na. Alam mo na yung dapat mong gawin. So, napakaganda. In the area for challenge, una-una, explore feelings, delve into insecurities and unresolved emotions, authentic closure and peace. Ito yun, with the Queen of Wands. Marami kang insecurity, kaya natakot ka. Pinapanghinaan ka ng loob, kaya hindi ka makalaban o hindi ka makaabante. Lagi mo iniisip na inferior ka. Na kapag pumasok ka sa kwartong maraming tao, hiyang-hiya ka, parang feeling mo lahat sila hinuhusgahan ka. Pero hindi. So you need to explore your feelings, Aquarius. Saan ba nagagaling yung insecurity? Saan ba nagagaling yung panliliit mo sa sarili mo o kawalan mo ng kumpiyansa? Kapag nasagot mo yan, madaling-madali sa'yo putulin yan. Halimbawa, hirap na hirap ka magpasa ng project o hirap na hirap kang magsalita sa harapan ng maraming tao. Kasi pala, nung elementary ka, pinahiya ka ni teacher sa harapan ng klase. Sasagot ka sana sa blackboard, pero pinagtawanan ka, binato ka pa ng eraser halimbawa, tapos pinahiya ka na tanga ka, bobo ka, ganyan-ganyan. So, dinala mo yun hanggang pagtanda. Kaya sa tuwing meron kang presentation, sa tuwing humaharap ka sa maraming tao, subconsciously, yun ang naaalala ng emotion mo. Yun ang naaalala ng subconscious mo. Kaya takot ka sa ibang tao kasi baka mangyari ulit. Kaya ngayon kailangan i-explore mo. Parang ganun example ha. Hindi ko sinasabing lahat kayo ganun. Ganun yung example ko. So, i-explore mo yung emotion mo. Kung saan lang gagaling yung mga balakid. Kung bakit ako mahiyain, bakit ako takot, bakit puro iniisip ko. Meron pinag-ugatan yan. At pag naputol mo yun, probably magbabago lahat for you. Tatapang ka na. Now, the message of sacred boundaries, respecting and honoring your limits, sets you free. Assertiveness and self-care. Yes, dapat daw i-impose mo yung boundaries mo against other people. Hanggang dyan lang kayo. Don't overcommit, no? Ito yung pagkakataon talaga na ipamalas mo yung authority mo. Sabi ko nga, new beginning ito, new chapter. Kung dati, hinayaan mo lang na yung tita mo labas-pasok sa bahay, puro puna-puna sa katawan mo, puna sa'yo, panahon na para mag-set ka na ng boundaries. Ikaw na umiwas, o kung talagang gusto mo ng masinsinang usap, kausapin mo siya na tita, sorry po, masakit na yung sinasabi mo, may boundaries ka. New chapter, new beginning, binibigyan mo ng chance ang sarili mo na baguhin yung mga bagay na lumang sistema. Kung sa trabaho man ito, kung lagi kang late na umuwi, baka ngayon in-implement mo na hindi na ako mag-overtime, tatapusin ko na agad sa umaga pa lang yung trabaho ko para pagdating ng hapon, konti na lang, makakalabas ako agad. So, meron ka mga boundaries at nire-respect mo yan with other people para ganoon din sa'yo. So, kung meron kang ino-impose sa yung boundaries, dapat ganoon ka rin sa kanila. Time talaga to para i-enforce yung mga bagay-bagay na gusto mong i-enforce sa buhay mo. Okay? In your challenge, you have the Two of Swords. Decisions, decisions, decisions. Marami ka mga pagbabagong gustong gawin. Dala ng kalinawan ng eclipse. Pero ngayon, with the moon there, telling you, may mga bahay ka pang hindi naiintindihan. At nahihirapan ka this week na makapag-decide. Sabi mo, ito ba o yan? Dito ba o doon? Alin dito? Gulong-gulo na ako. Nakita ko dito na you're trying kasi so much with the pressure. Nagpapadala ka sa pressure kaya hindi ka makapag-decide. Sabi ng spirits mo, kalma, kalma, kalma. Your gut feeling will tell you what to choose. Trust your intuition. Sabi ko nga sa inyo, makakaramdam ka bigla ng unexpected push mula sa yung spirit guides na parang bakit ko ba gustong gawin to? Bakit ba gusto kong simulan yan? Bakit ito pinili ko? Pero sa loob-loob mo, maluwag. Sa loob-loob mo, okay naman. So, ibig sabihin that is your intuition telling you
that is the right step. Kaya ngayon kung magde-decide ka Aquarius tungkol sa maliliit man o malalaking bagay, lagi mong pakiramdaman ng puso mo. Ano ang gusto ng aking puso? Ano ang tinatawag sa akin ng aking intuition? That is the thing that you need to follow. Ako minsan, especially ngayong mga linggong ito, fina-follow ko yung intuition ko. Kung ano yung gusto kong gawin, gagawin ko na. Pagbukal sa loob ko, pagramdam, alam mo, malalaman mo pag intuition yan, pagpayapa ang puso mo while doing it. Pero pag marami kang, parang guilty feeling, parang bakit ko pa ito ginagawa, bakit ba ito? That is not your intuition. Kasi napipilitan ka lang. Pero pag, halimbawa ako, agigising ako ng maaga, pag Sabado, magkatrabaho ko ng kung ano, pero pag may isang araw ng Sabado, tapos sabi ko, ayoko munang gawin yan ngayon. Tapos payapa yung feeling ko. Parang hindi ako nagigilty. Tapos relax ako. This is the right thing. Because alam ko may meaning to. Kung bakit kahit schedule ko yon pero hindi ko ginawa. Tapos ramdam ko na hindi ko siya dapat gawin. Papakinggan ko yon. Kasi may dinedelay si God kung bakit ayaw niya pagawa sa iyo sa oras na yon yung bagay na yon. Parang ganyan. So parang go there. Listen to your heart. Listen to your intuition para alam mo kung saan ka kikiling, saan ka papanig, at kung ano yung next big move mo. Okay? Two of Swords is being clarified by nakabaliktad the Hierophant. Narinig ko dito na parang because it's upside down, ibig sabihin sarado ang tenga mo sa opinion ng ibang tao. Aquarius, listen to your mentors. Pwedeng teacher, pwedeng nanay, kapatid, boss, co-worker, best friend na nagpapayo sa'yo tungkol sa mga desisyon na ito. Sabi makinig ka daw. Hindi para kunin lang basta yung opinion nila o sundin lang yung gusto nilang sabihin, pero para matimbang mo. Lawakan mo mundo mo. Have a big picture mindset. Big picture mindset sa mga bagay-bagay. Kasi baka mamaya, limitado lang pala yung naiisip mo. So, alam ko, sinabi ko sa iyo kanina, your heart, your intuition will tell you. Pero alam mo din kung yung sinasabi sa iyo may saysay. Halimbawa yung kapatid mo, kahit maputak yan, yung nanay mo, kahit maputak yan, pero pag naririnig mo, alam mo may laman, alam mo may something, alam mo na parang, uy, may tug and pull ako doon na parang, oo nga no, agree ako doon. So, pakinggan mo yun. If your heart and intuition is pulling you to a certain advice, listen to that. Hindi ko sinasabi na pakinggan mo agad na gawin mo agad. Sinasabi ko na pakinggan mo, laanan mo ng tenga, baka makatulong sa pagde-decide mo na hindi kasing ganda nung decision mo dati. No, lumalawak, lumalaki. So, halimbawa, bala ko mag-Japan, pero hindi ko pinapakinggan yung opinion ni nanay, opinion ni kapatid, opinion ng anak ko, nakatakip yung tenga ko kasi desididong na ako halimbawa. Pero ngayon parang, uy, parang may guilty feeling, parang bigla ka nagdalawang isip, parang ganyan. So, now is the right time for you to sit down and listen to everybody else is saying. Baka kasi may laman, baka kasi may dahilan. So kapag nakinig ka at umangat na tong Hierophant, pag nakinig ka sa payo, sa turo, sa mentorship or sa guidance ng ibang tao, lalawak ang pangunawa mo tungkol sa iyong desisyon. At magkakaroon ka ng better option and better decision. Dati, yung kutob lang, ngayon dibasehan na. Dati yung naramdaman lang, ngayon meron ng magandang linya o may ilaw na kumbaga yung daan. So mas makakatulong sa'yo. Kaya ngayon, listen to your heart, timbangin, and then listen to everybody. Para matimbang mo yung tinatawag ng puso at sinasabi nila, para mapagnilay-nilayan mo, matimbang mo, para magkaroon ka ng concrete decision moving forward, okay? In your fortune, you have impasse, reflect, and redirect your energy. May mga bagay doon na ending na, especially here with the 10 of Swords and 10 of Wands, dulo na yun eh. Wala ka na magagawa doon, lumabas ka na at umiwas ka na, lumihis ka na. Kung may mga bagay daw sa buhay mo na hindi gumagana, na hindi mo na kaya pang ayusin o i-workout, bitawan mo. Because meron pang bago naghihintay para sa'yo, okay? Now, the message you have, reaching your destination, your light is shining brightly. Yes, maliwanag ang buhay mo this time. Napakalaki ng potential mo na maabot yung destination mo. Kailangan lang talaga expansion, magandang plano, getting out of comfort zone, alamin mo yung katotohanan, maging matapang para marating mo yung destination mo. Magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo, okay? In your fortune, you have the Knight of Wands. Yes, good news is coming. Yan po ang dala lagi ni Knight of Wands. May dala siyang magandang balita na magpapa-excite sa'yo, magpapalakas ng energy mo. Nakita ko, it's all about your passion. Ramdam ko na mahal mo itong gagawin mo. Whether job or project, baka pangarap mo to ng bata ka pa, pangarap mo to ng high school ka, na matagal mo tong pinangarap na puntahan, gawin, pero dati wala kang chance to do so, pero ngayon may chance ka na. I don't know, when nakita ko na roller coaster, baka magbakasyon ka or pumunta kayo sa isang lugar kung saan pangarap mo dating puntahan yun, ngayon magagawa mo na, or may pera ka na para pumunta doon. Some of you,
binigyan ng go signal para gawin yung isang bagay na matagal mo nang gustong gawin. Parang pinagkatiwalaan ka for a certain task, for a certain assignment. Talaga makakalarga ka to achieve that at mapapatunayan mo na magaling ka. Parang ito na yung moment mo para baguhin yung iyong career, para mag-advance ka sa career mo. Kaya super excited mo. Sa ma-view, parang talaga namang ito na yung pagkakataon na mararamdaman mo ulit na may saysay ang buhay mo. Kasi bumangon ka na from both tens, oh. Yung 10 of Swords and 10 of Wands. Tapos meron kang plano ngayon na gusto mong i-execute pero nahihirapan ka pang umandar. Pero nakita ko talaga may go signal. Parang, uy, Aquarius handa na, Aquarius prepared na, Aquarius ready na tayo. So, lalakas ang loob mo na itulay o ituloy yung isang bagay. At energetic ito. Kaya sabi ng spirits mo, have fun ha, enjoy ka lang, be a go-getter, huwag ka hihinto, huwag ka makikinig sa sabihin ng ibang tao. Be confident and believe in yourself. Okay? Knight of Wands, the Six of Cups, yes. The past, the past, the past. Sabi ko nga sa inyo, parang meron kang ngayong balak gawin na nag-ugat pa dati. Parang past life mo, nung childhood dream mo to, o nung high school ka, pinangako mo sa sarili mo na pupuntahan mo yan, gagawin mo to, o sisimulan mo tong proyekto na to. So ito na yun. Yung katuparan from the past, ginagawa mo na siya ngayon. O ngayon na yung katapusan ng isang mahabang journey, mabibigay mo na sa sarili mo yung dating pinangako mo lang sa younger self mo. So congrats. Kung ano man po itong papasukin mo. Sa ma-view, pangarap mo dati sana maging professional, licensed nurse ako o licensed accountant ako. No, marami kang katuparan this time. Nahahabulin mo. Makapasa sa bar, halimbawa, na pangarap mo lang dati. So, meron kang ginawa in the past na ngayon yung good outcome at ngayon yung para nagbukas ang pintuan para sa'yo para kunin siya. So, congrats po. In the area for divine messages, unang-una, you have what do you need to release? Ano daw ba yung mga bagay Aquarius na kailangan mong bitawan para makabuti sa buhay mo? So, para gumaan, especially here with the 10 of Wands, para gumaan ang pasanin mo, alamin mo yung katotohanan sa life na pwede mo nang dapat bitawan. Another message, you have nothing is yet set in stone. Yes, napakagandang message ito. Lagi ko itong pinapanghawakan minsan kapag malungkot ako, mag-isa ako, o naman problema ako. Nothing is yet set in stone. Hindi nakataga sa bato ang nangyayari sa iyo ngayon. Pwede pa yung magbago, pwede pa yung umangat, pwede pang gumanda. Kaya wag na wag kang pipirmi lang pag nandiyan ka. Everything can change for the better. In your divine messages, 3 of Wands. Yes, darating na yung expansion na hinahangad mo. Yung pagsulong sa mga bagay na hinihintay, darating. Ito yun, oh. Matagal ka naghintay, matagal ka nagtiyaga, matagal kang nagpaubaya. Some of you parang nag-sacrifice pa nga. Pero ngayon, darating na yung hinihintay mo. Ready ka na natalikuran ang past. Sabi ko nga po, this time around is time na talaga for you to release your past with the 3 of Wands. Okay? Because this time around, after eclipse pala, confidently maka-move past ka na sa kahit anong nag-held sa'yo pabalik. Kahit anong pumipigil sa'yo, kayang-kaya mo nang bitawan yun. Tignan mo siya, nakatalikod siya sa atin. Ibig sabihin, confident siya na yung nasa likuran ko, hindi ko na yan pupuntahan pa. So, moving forward ka na. Sabi nga ng spirit guides mo, learn to leave the past behind. Kung ano man ang kumakadena sa'yo sa likuran mo, kung ano man pumipigil sa'yo, bitawan mo na yan, magkaroon ka lalakas ng loob and confidence to cut that ties sa iyong katawan, sa iyong sarili. And parating na yung magpapabago na life mo, kaya ngayon maging alert ka, maging ready ka, ilaan mo lahat ng buong puso mo, no? buong talent mo para yakapin tong bagong blessing kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng chance para dito. So ikaw, make the most out of it. Pag dumating, yakapin, and then aksyonan at kunin mo yung magandang katas niya para mapasayo siya at magkaroon advantageous moment para sa'yo. Pero sabi ng spirit guides mo, narinig ko, alagaan mo yung health mo ha, have a lot of rest, magpahinga, magbakasyon, matulog ng tama, kumain ng tama kasi magiging busy ka sa pagdating ng blessing na ito. 3 of Wands, 3 of Swords. Wow. 3-3 in numerology is all about being guided and loved. So kung meron ka doon na mayapang kamag-anak Aquarius na nasa kabilang buhay na ang ginagabayan ka ngayon, pinoprotektahan ka. Kaya ipagtirik mo sila mamaya ng kandila to say thank you, to be grateful sa kanilang protection at guidance. Okay? 3 of Swords, para daw hindi na maulit yung nangyari in the past, matuto ka daw doon. Ang 3 of Swords po, pag lumalabas, ibig sabihin, naghihilom ka na.
So, unti-unti ka na naka-move on from something na mapanakit, something na gusto mo talagang layuan, dati pabalik-balik pa sa isip mo, parang ang hirap-hirap dati bitawan. Parang ano ba yan, bakit ako pabalik-balik doon, bakit nabalik pa rin sa isip ko, kahit tulog ako, naalala ko, kahit pagising ko, siya na naman naalala ko, yun nangyari na naman naalala ko. So ngayon, sabi ng spirits mo, learn to forgive yourself sa mga pagkakamali in the past, i-bury mo na yan sa nakaraan mo, and always move forward kasi may bagong darating. So wag ka na daw manghinayang pa sa mga nawala kasi may bagong-bagong darating na para sa'yo. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have bird flying. News is on the way. Wow, meron ka daw bagong-bagong magandang balitang darating. Congrats. Another message, you have forest, muddled, unclear thinking. Yes, masyado pang magulong isip mo. Kaya importante talaga makinig ka sa payo ng ibang tao para matimbang mo. Another message, you have pale, time to get out of situation. Yes, panahon na para umalis ka talaga sa isang bagay na hindi na nakakatulong sa'yo. Pwedeng past heartache o past love life or past scenario na talaga namang hanggang ngayon mapasakit pa rin, kailangan mo nang pakawalan yan. Another message, you have ring. A marriage will take place, either romantic or business. Talagang may union daw. May union ng dalawang tao, pwedeng kasal, marriage, or union of new ideas, baka group work ito, or union of two business people na balak magtrabaho sa isang magandang business idea. So, talaga may offer dito. May darating sa iyo na magandang oportunidad, whether union ito o kukunin ng serbisyo mo, parang ganyan. Okay? Another message, you have wreath, sorrow over a loss. Yes, may mga iwanan ka kasi. Meron ka mga natutunan, meron ka mga bagay na na-realize. Syempre, galing ka sa pagkadapa, pero ang hirap-hirap alisin ang sarili natin doon. Pero ngayon, laksan mo ang loob mo, tibayan ang loob mo. At masakit talaga yan sa umpisa, hindi ka tababulahin. Pero yan lang yung tanging paraan para umabante ka. Another message, you have sun, happiness and well-being. Yes, pagkatapos ng lungkot at hirap, babangon ka ulit, magiging maligaya ka ulit. So, wag na wag mag-aalala, okay? Ang outcome mo ito for September 22 to 28, you have, wow, the Sun card. Kapag lumalabas si Sun card in any of the reading, tapos na, okay na, masaya na to, happy na to. So, happy times will be coming for you. Nakita ko freedom, success, parang malaya ka na sa isang bagay, especially here nung malaman mo yung katotohanan, parang makakalaya ka na sa bigat ng responsibilidad o sa bigat ng dinadala mo. And then tapos na yung paghihirap, may darating sa yung bagong plano na promising, maganda, pwede mong gawin. And then boom, na-realize mo, ay, may magaganda pa palang darating para sa akin. Hindi pala ako dapat malungkot o malugmok o magtiyaga sa mga bagay-bagay na walang magandang dulot. Panahon na pala para bumangon ako. Kasi there's something more, something better, something bigger. Nagiging hopeful ka. At mataas na yung, at maganda na yung pananaw mo sa buhay. So ngayon, magsaya ka, be happy. Some of you parang gagaling sa sakit. Some of you parang nakita ko medyo may lagnat o bumaba ang immune system nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, gagaling na, no? Aayos na lagay mo. At everything ngayon, may lakas ka na ulit para lumaban sa buhay. At kunin yung kaligayahan na para sa'yo talaga. The Sun card, Temperance card, yes. Temperance card is all about you manifesting the peace, manifesting the harmony in your life. Payapa, masaya, okay, walang problema, walang may sakit. Kung ano may trabaho mo, diligent work mo, inaasikaso mo, ginagawa mo, nag-enjoy ka sa trabaho. Kung ano po yung nilalakad mo na trabaho o papers o documents o proyekto na ginagawa mo, nakita ko unti-unti mo na yung matatapos at magiging maganda yung outcome. So ngayon, huwag susuko ha. Temperance card is all about patience, diligent hard work, gawa hanggang sa matapos. Pero sabi niya, i-enjoy mo yung proseso. Kasi pag ine-enjoy mo, lalong bibilis, lalong magiging maganda, at hindi mo makikita kung gaano ka kahirap o gaano ka katyaga dyan. Hindi mo iindahin na yung sakit, yung pagod, yung problema kasi nag-e-enjoy ka na. So, nakita ko talaga, once you enjoy what you're doing, makatapos yan agad-agad. Okay? So, Aquarius, that is your September 22 to 28. Hopefully po naka-resonate ka. Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.